Republic of the Philippines and Commander-in-Chief of the Armed Forces. He is welcomed by Lieutenant General Oscar H. Rabena. President, Republic of the Philippines, Commander-in-Chief of the Armed Forces. He is accompanied by the Commanding General, Philippine Air Force, Lieutenant General Oscar H. Rabena, Armed Forces of the Philippines. The audience may now be seated. Mga pinuno at mga taong pararangalan, baba! Ha! Education and Training Command, Fernando Air Base, Lipas City, Batangas. Other general officers from the and women having full faith and confidence that they will. The Secretary of National Defense, Honorable Walter T. Gazmin, will introduce our guest of honor. Nung Biyernes, ipinabot ko sa buong hukbong sandatahan ng Pilipinas ang mga layunin ng aking administrasyon ukol sa pambansang seguridad. Nagsisimula ito sa wastong oryentasyon ng mga namumuno, sibilyan man o militar, profesionalismo at integridad, disiplina at kagitingan, at pagkakasundo sa estratehiyang masusunod. Sa estratehiyang ito, kailangan makilahok ang lahat ng sektor, kasama na rin ang pangangalaga ng mga karapatan ng sambayanan. Sa parang ito, makakamit natin ang pagnanais ng lahat na magkaroon ng makabuluhang reforma ng mga proseso at patakaran. Ngayon, gusto kong ipaabot sa inyo ang aking mga layunin para sa ating hukbong himpapawid. Katulad ng sinabi ko sa buong AFP, marami tayong hinaharap na pagsubok, limitado ang magagastos natin. Ngunit, marami ang kailangan natin gawin. Paano natin? Paano ninyo magagawa ang mga ito? Kailangan nating sundin ang konsepto ng profesionalismo at utilitarianismo. Ang mga reformang itataguyod natin ay kailangan magsimula sa layunin na ito ay makakadulot ng kaginawahan sa buong hukbong himpapawid at hindi para sa iilan lamang. Ang pundasyon ng lahat ng ito ay ang layunin ng ating administrasyon na palaguin ang ating ekonomiya kung saan kailangan natin ng kapayapaan at katahimikan. Habang mayroon kayong pananagutan sa inyong mga pinuno, sila naman ay may nananagutan sa mga sibilyan na opisyal. Ito ay dahil ang totoong Commander-in-Chief nating lahat ay ang sambayanang Pilipino. Ang inyong chain of command ay hindi nagwawakas sa akin dahil ako din ay may pananagutan sa sambayanan. Kaya kahit ang aking pagnanais ay maayos ng inyong mga hanay, ang inyong mga hinaharap na problema, kailangan din maging malinaw sa ating lahat na ang ultimong silbi ay hindi lamang nakatakda sa wastong pamamalakad ng hukbong himpapawid, kasama na rin dito ang tapat na paglilingkod ng Philippine Air Force sa buong bayan. Nagiging malinaw na malinaw ito sa panahon ng kalamidad.
ang inyong mga pangmilitar na operasyon ay natatabunan ng pangangailangan at ng mga inaasahan ng sambayanan, na kayo ang isa sa mga napakahalaga at epektibong tagabigay ng saklolo sa mga kababayan nating na nasa panganib. Ang inyong tungkulin pagdating sa territorial defense at sa disaster response ay dalawang bahagi ng inyong misyon sa pambansang kaunlaran. Ang mga istatistika na isinusumit ninyo ay nagpapakita ng mga kailangan pa nating maisagawa. Kailangan nating pag-aralan at planuhin kung paano mabibilisan ang ating facility readiness para higit pa itong tumaas. Gayun din, ang readiness rate sa command na siyang tataas kung matatapos natin ang on-base housing project. Kasama na rin dito ang pinaplano at pinipresenta na pag-upgrade sa mga makina, pagbili ng mga bagong air assets at surveillance equipment upang magawa ninyo ang inyong trabaho. Kailangan din punan ang kakulangan sa iba pang logistical at maintenance requirements upang makamit ninyo ang inyong mga misyon at kinakailangang flight hours. Naniniwala ako na sa tuwid na pamamalakad ni Lieutenant General Oscar Rabena na matagal ring namahala sa plans and programs ng AFP at sanay sa pagtugon sa ganitong mga suliranin ay maisakas sa katuparan din ang aking mga inalahad sa inyo. The foundation of the morale and esprit de corps of any military organization is a merit-based officer corps, issuing clear orders that comply with both the spirit and the letter of the law. The effectiveness of any military organization is dependent on officers and men and women having full faith and confidence that they will be provided the means to do their job. From arms and equipment to homes and healthcare, the proper relationship between civilians and the military exists where there is trust, and that trust depends on strategic harmony. My fundamental philosophy is there cannot be right solutions without the corresponding correct identification of the problems. Secretary Gasmin is undertaking, at my direction, a comprehensive review of the many aspects of our national defense. With this orientation in mind, I want you to know that if my expectations of you are high, it is because I know that our people's expectations of us are the highest. I will not make false promises to you or tell you things simply for the sake of making positive headlines. On this, your anniversary, what I want you to know is this: your president and your countrymen are proud of the work you are doing. Sa eleksyon, ginampanan ninyo ang inyong tungkulin na walang pamumulitika. Kung anong kagitingan ang ipinakita ninyo sa mga combat operations, yun din ang pinapakita ninyong malasakit sa panahon ng kalamidad. Keep it up. Nagagalak ako na ang isang bahagi ng anibersaryo na ito ay ang pagbibigay ng mga komendasyon at awards sa mga miyembro ng inyong hanay na nagpakita ng kagalingan at abilidad. This is what the Philippine Air Force is about. Whatever the odds, it is to defend your country and people with the valor and dash of Jesus Villamor. I salute you. Mabuhay ang hukbong himpapawid. Maraming salamat sa inyong lahat. Mga pinuno, manda, nagdadala, alis. To accomplish any task. Like the eyes of an eagle, the Air Force focuses in one direction towards its goal, and like the claws of an eagle, the Philippine Air Force will hold on to